Morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyo pong lingkod. So today is December 13 at ano? Yes, December 13, 2025. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may San Lorenzo Place, Rotonda, Chino Rosis Avenue, Bangkal, Makati. At dadalhin po natin sa may, hindi ko gaano mabasa, sa may Mayor Ignacio Santos Diaz Street, San Martin de Porres, Cubao po yan, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Kung saan layong mabigyan ng ligtas, maginawa at masayang biyahe mga pasahero, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. Hinatak ng mga tauhan ng MMDA ang mga sakyang iligal na nakaparada sa iba't ibang bahagi ng Quezon City. Kabilang sa inikutan ng MMDA ang Katipunan Avenue at Nara Street, kung saan ilang kotse, motorsiklo at tricycle ang kanilang sinita at tinatak. Selective, whether you are private, you are a normal vehicle, a high-end vehicle, public utility vehicle, as long as you are violating the traffic rules and regulations, we have to implement that. Special Operations Group Strike Force. Nagpaliwanag naman ang mga tauhan ng MMDA at opisyal ng Barangay Amihan dahil hindi coordinated o nagpaliwanagan. Hindi coordinated ang operasyon sa Nara Street. Sinabi ng punong barangay na walang ordinansa o batas na nagsasabing kabilang sa pabuhay lane ang kanilang sada. Sa ordinance, na-after niya yung drop ng Nara. At tinig ni Kapitana Elenita Chavez ng Barangay Amihan, Quezon City. Pero sinabi ng MMDA na makikita sa mga signage na two-way zone ng mga kalsada sa barangay at alternatibong ruta rin ito patungong Mindanao Avenue at LX. Nagsisilbi rin alternatibong ruta ang kabilang bahagi nito sa mga sakyan tutungo sa Katipunan Avenue at C5. Signages are there for a reason. Sinusunod po ito. In the absence of the traffic enforcers, ang susunod na susundin po natin dyan is the traffic signs. I-inform na lang namin din ang mga estudyante namin, bawal mag-park para hindi na sila natuto kasi mahal din ang bayad eh, 4.5 to 5.5. Inig ni Gabriel Go, pinuno ng MMDA Special Operations Group Strike Force at ni Kapitana Elenita Chavez ng Barangay Amihan, Quezon City. Muling isinusugo ng Senado ang pagtatakda ng regulasyon sa parking fees sa panakalang Parking Fee Regulation Act of Senate Bill number 1001. Sinabi ni Senator Jingo Estrada na magkakaroon ng standard fee sa parking areas at gagawin ding libre kapag customer sa kainan o pabilihan. Sa paghahain nito, sinabi ni Estrada na may mga business establishment na nagsasamantala sa pangailangan ngayon ng parking spaces pero hugas kamay kapag may nangyaring disgrasya. Sa kanya panukala, hanggang 50 pesos ang babayaran sa unang 8 oras na parking ng mga sasakyan na may 4 na gulong at hindi lalampas sa 10 pesos sa bawat oras na kasunod. Kapag motorsiklo, 30 pesos sa unang 8 oras at 10 pesos sa bawat oras na kasunod. Habang kung overnight parking, 200 pesos ang flat rate sa kotse at 100 pesos sa motorsiklo mula hating gabi hanggang alas 8 ng umaga at sa labas na mga oras na ito iiral ang standard rate. Kapag naman namili o kumain sa commercial establishment gaya ng mall o sa department store, dapat libre na ang parking sa unang 3 oras kapag naka-1,000 piso.
hanggang 100 pesos lang dapat ang body service at kapag nawala ang parking ticket, 100 pesos ang babayaran ng customer at kapag parking card, 100 pesos na ang sisingilin. 16 na minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Umaga na! Balita na sa Super Radio DZBB. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Robust Dietary Supplement for Men para sa mga kalalakihan. Umaga na! Balita na! Number 1! Ang galing! Pangmatagalan! Nilakasan ko eh. Babe, ano ever best Dito na. mo in life? Siyempre, Wala naman ang sasakyan. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Everest Appliances, health, wellness, energy saving, Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. Merry Christmas! Kung Merry Resibo! Dahil pwede, kami yung resibo, panalo! Eto na, ang GMA Radio's Digital Promo. Resibo, panalo! Easy sumali, easy money! For as low as 30 pesos, may raffle codes ka na. Pwedeng manalo up to 2,000 pesos weekly at up to 1 million pesos sa Kado. O diba, easy sumali, easy money! Ang GMA Radio Resibo Panalo Promo ay sit sa kanila at ang Santa Ball, Linson, Energon TikTok, Rexidol Forte, Crimson Vitamin Boost Conditioner, Samsung, Super Radio AM Nationwide, at Barangay FM Nationwide. Visit GMA Radio Promos and Events official Facebook page for complete details. Promo runs from December 14, 2025 to January 31, 2026 for TTI Fair Trade Permit Number FCED-243600, Series of 2025. Nakuha ng kasiyahan, rasrasan at papremyo ang para sa inyo ngayong Kapaskuhan. Heto na ang malakihang Christmas salubong in partnership with Amono Tourism, ang GMA Radio's higanting pasasalamat. Sama-sama nating damhin ang saya, kulay at hilig ng Pasko sa December 13, 6 p.m. sa ML Quezon Avenue, Amono Rizal. Free concert ito kasama ang paborito nating mga banda at local artists na sina Jennifer Maravilla, Lian Castillo, Larkin Castor, Campus Julie, at Rita Daniela. Nandiyan din ang Better Days, Nadja Tablan, Banda ni Cleggy, at ang Moonstar 88. Meron ding iba't ibang palaro at namangmang na freebies hosted by your favorite barangay LFPG. Lahat yan sa Sabado na, December 13, 6 p.m. sa ML Quezon Avenue, Amono Rizal. Kita-kits! Ang GMA Radio, higanting pasasalamat ay hatid sa atin ng Super Radio DZBB-94 at ng Barangay LS 97.1 forever sa pagsipagtulungan ng Amono Tourism at Municipal Government of Amono Rizal. Game to action ngayong Sabado, December 13 sa Araneta Coliseum. Sa juniors, gagawin ng Letron Squires ang lahat para makuha ang corona kontra sa Arellano Braves sa alas 11 ng umaga sa Heart of Asia. Sa men's seniors naman, nakapokus na ang Letron Knights na i-extend ang series laban sa San Pedro Red Lions sa alas 2 ng hapon sa GTV. Wala nang atrasang sa NCAA Season 101, Building Greatness, a final sa GTV at Heart of Asia. Uy, nakikinig sa Umaga na! Balita na! Umaga na! Balita na! Tuloy-tuloy tayo sa mga balita ngayong Sabado. Pagbansa ng World Tour ng ilang mababasa sa kanyang mababatas na trabaho at para sa pamilya na sabing biyahe at wala mo itong luho at hindi rin kumano ito gimmick. Gino na rin ni Duterte ang mga kritiko na mas gusto ng drama kaysa katotohanan dahil hindi mo mapagtakpan ang issue ng korupsyon sa pamahalaan. Pinakukonsidera ni Senador Robin Padilla sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang mungkahin na
i-demonetize o alisan ng halaga ang perang papel na 1,000 pesos bilang pangontra sa katiwalian sa gobyerno. Yan ay para sa mga banknote na inisyu mula Enero 1 ng 2020 hanggang September 30, Anong klaseng 2025. panukala? Sa resolution number 192 Ano ba? Padilla, dapat naman noon na maging Itong bukas sa ano anumang ni Robin Padilla. maaaring magpalakas sa transparency, accountability at sakutayahan na masubaybayan ng mga salapi na nasa malalaking denomination o halaga. Ibinatay niya ito sa mungkahi ni dating Finance Secretary Cesar Purisima na bunsod ng pag-amin ng mga dating opisyal ng DPWH sa Bulacan bukod sa paghahakot nila ng 1 bilyong pisong cash na isinilid sa mga maleta, isinakay sa 6 hanggang 7 van at idiniliver umano sa mga mababatas na nomisyon sa Flood Control Project. Sinabi ni Purisima na may hirapang maghakot at magtago ng pera mga nangurakot kung nasa maliliit na denominasyon. Mapipilitan din ang mga nagtatago ng bilyong-bilyong pisong cash na ilabas ang kanilang pera mula sa kanilang mga vault at basement. Nabatid na ginagawa na ito ng Singapore, Canada, European Union at Nigeria bilang panlaban sa organized crimes at money laundering. Pinag-aaralan ng PNP ang muling pagbabalik ng muscle tape o pagpusal sa baril ng pulis ngayong papalapit na Kapaskuhan at pagsalubong sa bagong taon. Ayon kay PNP spokesperson na Police Brigadier General Brando Guanyo, ito upang maiwasan ang pagpapaputok ng baril tuwing sinasalubong ang bagong taon. Sinabi ni Guanyo na magsisilbi ng tanda sa mga pulis na hindi dapat na sabayan ng pagpapaputok ng baril ang mga putukan sa bagong taon. Magagamit na sa susunod na linggo ang electronic gates o e-gates sa arrival ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon kay Eric Ines, General Manager ng Manila International Airport Authority, mapabibilis ng e-gates ang pagpasok sa bansa ng mga pasahero. Nilinaw naman ni Ines na simula sa susunod na linggo, tanging Philippine passport pa lang ang kayang basahin ng e-gates. Pero mayroon na mga immigration counter para sa mga dayuhan. Pinairal ang no-give policy sa mga tanggapan ng New NAIA Infra Corporation o NNIC na private operator ngayon ng NAIA. Nakapaskil sa bawat tanggapan ng NNIC sa NAIA Terminal 3 ang abiso ukol sa kanilang no-give policy o pagbabawal sa kumpanya at sa kanilang mga empleyado na tumanggap ng regalong pagkain, token at ano paman mula sa supplier, partners at mga stakeholders. Nagsabit ng puting parol sa Edge Shrine ang ilang alagad ng simbahan sa pangunguna ng Clergy for Good Governance. Ayon sa convener ng grupo na si Father Robert Reyes, ang parol ng pag-asa ay bahagi ng kanilang panawagan ng katotohanan, transparency, accountability at justisya. Mababasa sa mga parol ang panukalang batas na nauna nang pinanawagan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso na gawing prioridad tulad ng Anti-Political Dynasty Bill at iba pa. Maaaring reklamo sa kanilang tanggapan ng mga kumpanya na sabilitang nagpapasayaw sa mga empleyado tuwing may Christmas party. Hindi kasunod na paalala ng Department of Labor and Employment o DOLE sa mga kumpanya na magdaos ng mga inclusive na aktibidad ngayong Kapaskuhan na gumagalang sa kultura, relihiyon at personal na kagustuhan ng mga empleyado. Nilinaw rin ng National Labor Relations Commission na maaaring ireklamo lalo na kung may banta ng parusa kung ang isang individual ay tatanggi. Ayon sa DOLE, batay sa Labor Code ang may tuturing na mga dahilan para parusa ng isang empleyado ay miskanda, gross negligence, loss of confidence, krimen laban sa employer o sa pamilya nito at analogous sa circumstances na may kinalaman sa trabaho. Kung nagbanta man ang isang employer ng disciplinary action, maaaring dumulog ang empleyado sa NLRC para magreklamo o humingi ng danyos. Nilinaw naman ang DOLE na kung ang aktibidad ay bahagi ng masayang samahan at walang anumang pamipilit o panggigipit, iniikayat ang pagkikilahok sa isang maayos at respetadong pagdiriwang. Mantakin niyo mga kapuso. 12 araw na, isang dosenang araw na lang. Pasko na, sinta ko. Bilis naman talaga. Nakasama natin ang Houston Operations Center ng Super Radio DCWD. Yabes Pinida, Hani Yabas.
Steven Fuentes, Karen Galicia Tuason, si Rick McDon at si Paolo Villena at ating executive producer si Lloyd. Kasama rin natin si Engineer JB Zapata at Engineer Jetta Perla sa technical. At syempre si Erica Escobar. Ako po si Fernand Gulaba. Lagi na nag-iwan sa lahat ating gagawin. Lagi na isa-isip ang Panginoong Lumika. Ano po mga kapuso? Double bang sa double B na. Susunod, Bang Salvacion at Weng Carabenya. Balik po tayo bukas alas 4 sa ating po. Labanan natin ang fake news. Dapat totoo mga kapuso. Thank you po. Umaga na, balita na sa Radyo PCOP. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik mo sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Anong batikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan? Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ang wakasan. Ibangon mo kami, sana ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming likod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay sinapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking narinig mga pahayag na kay Yahweh ng mula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay nagiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang iniligtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang pagdilang. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at magsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o pabago sa aming kapwa, sa aming mga maling gawin at pag-ugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at buo, at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At tulad iyong pinagutos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang nagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong pagdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pagkalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain kami ng iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapanguhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang influensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at tinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nagkakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming makasalanan, na kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim sa iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang hinaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoon Jesus, sa maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-ugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at suliligtas. Hinihiling namin sa iyong bantayan at pamalagaan kami sa araw-araw. Ang
Oras natin ang 5:32 taon ng umaga. Malalimang talakayan. Matapang na panayam. Masusing paghimay sa isyu ng lipunan. Tandem na walang turuan. Double whale sa double B. Ang tambalan ni Weng Salvacion at Weng de la Peña. Double whale sa double B. Double whale sa double B. Kasama sina Weng Salvacion at Weng de la Peña. Ito na. Wala na akong urungan to. Wala na katrasan. Ang Pasko. Yan na. Umabot na tayo sa natitirang 12 araw bago ang Pasko. Yan. 12 days of Christmas, mga kapuso. Radyo na. At at the partner. Yan, marami ng Christmas party kagabi. Pero surprisingly, pag-uwi ko maluwag ang Maluwag. naman. Aba. Naibit kami. Kasi kasagsagan ang traffic yun. Nung umalis kayo. Oo. Bueno, ulitin natin ha. Radyo na. Hindi ba? Labanan ng fake news. Dapat totoo. El Bonito Romero Weng Salvacion. El Bonito Weng de la Peña. Kami po ang Double Weng sa Double B. Araw ng Sabado, ika-13 sa buwan ng Disyembre, 2025. Buenos dias, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre, mayamang umaga sa atin dito sa Metro Manila. Marami pa ang yumaman sa mga Christmas party kagabi. Nanalo sa mga raffles na... Nanalo ako. Wow! Pangbili ng sabi na 500. Ang ganun! Wow, napakaswerte mo naman. Oh, diba? Biro mo yun, ha? Oo, madami ka pa bibili mo. O, 500. Okay, sa isang piraso na. Hahanapin ko si Secretary Roque na may 500 na ako. Meron, yan. Magbili tayo ng Notsuga ng package. Oh, yeah. 500 ha. Yan ang challenge. Yung mga nanalo sa raffle. Yung mga nanalo pa ba ng mga ventilador? Meron pa rin. Meron. Raffle ng ventilador. Alam mo si Adoy, ang ganda na napanalunan niya. Oh, ventilador. Caribbean Oscillating Electric Fan. Sabi ko, So, may happy yun. paki-spell muna ang Oh. oscillating bago mo matanggap yung prize. Eh, hindi natanggap. Hindi. Ay, hindi. Alam Sa awa kami binigay na natin. Huwag yung mahirapan ha. Baka yung reklamo kayo. Oscillating fan ang kay Adoy. Ano man ginagawa ng oscillating? Hindi ko rin alam. Iniikot-ikot ko doon. Siyempre umiikot, yes. Ha? Oscillating O wing. gumagano'n yung So, fan ang mo feeling gano'n. ko, yung oscillating, normal yung gumagano na effect niya. Oscillating. Baka hindi yung gumagano gano'n. Yung kaya mo na gano'n. Kasi mga Adoy, Ako ba na? Tsaka may hangin yun. Oo, dapat may hangin. Kaya ang mahalaga. Yun yung magbubuga ng aircon. Aba, ibang pasa ko. Swerte mo. oscillating aircon yan. Diba? Tapos inverter pa. Sa electric pa. Bago yan. Pag tumag, Magtataas pa naman ang kuryente sa susunod na taon. O bueno, salamat ho na marami. Bandang Iksimo tayo. Live na live po tayo sa Radio DCWD. Live po tayo sa YouTube. Hello tayo. Sa inyo naman ang mga social media accounts. Meron din na tayo sa Facebook Live natin. TikTok. Martino, ating ex natin Twitter. At syempre sa ating at papero. Yan. X. Dating Twitter. Yun. Meron Okay. YouTube and Facebook. Samahan nyo kami hanggang mamaya alas 7 at ihahatid namin na sa inyo ang mga mairito na balita ngayong umaga. 12 days of Christmas daw tayo. Ito na ang ating mga headlines. Alas 5:36 ng umaga. Headlines natin ngayong araw na ito ng Sabado, December 13, 2025. Vice President Sara Duterte at 15 iba pa sinampahan ng patong-patong na reklamo sa Ombudsman. Kaugnay sa di umano'y maling paggamit ng confidential funds. Surigao del Sur First District Representative Romeo Momo Sr. at kanyang mga kaanak. Inareklamo naman sa Ombudsman kaugnay sa isang bilyong piso halaga ng kontrata sa gobyerno na napunta sa kumpanya ng kanyang pamilya. National Bureau of Investigation iniligta sa Interpol na ilagay sa red notice alert si dating Congressman Sandy Co. Mga dokumento kaugnay sa flood control projects na kuha naman ang mga otoridad sa condominium unit ni Co sa Taguig City. Pangulong Bongbong Marcos, aprobado na ang pagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na service recognition incentive para sa mga empleyado ng gobyerno. Hanggang 7,000 pesos naman na gratuity pay, matatanggap ng contract at job order employees ng pamahalaan. Mas mataas naman ang bayarin sa
energy auction allowance ayon sa Energy Regulatory Commission. Pansamanta ng regulasyon sa surge pricing ng mga TNBS ngayong Kapaskuhan, ipapatupad po yan ng LTFRB simula December 17 hanggang January 4, 2026. Yan ang ating mga headlines sa 5:37 ng umaga. Sa detalye po ng mga balita na yan, si Vice President Sara Duterte sinapan ang patong-patong na reklamo sa Ombudsman kaugnay sa di umano'y maling paggamit ng confidential funds. Kabilang sa mga reklamo isinampan laban sa bise ay plunder, bribery, malversation, pagbabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, culpable violation of the Constitution, at betrayal of public trust. Meron mo na yan sa pag-abuso sa 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd noong siya pa ay kalihim pa nito. Sa reklamo isinampan nila Father Claudiano Villanueva, dating Finance Undersecretary Shelo Magno, at iba pang personalidad, pinakakasuhan din ang 15 opisyal ng OVP at DepEd, kabilang ang Chief of Staff ni Duterte na si Atty. Zulreca Lopez at dating DepEd Undersecretary Atty. Michael Poa. Inilig din nila sa Ombudsman na silipin ang bank account ni Vice President Duterte at hanapin kung saan talaga napunta ang confidential funds nito. Dating DepEd Undersecretary Atty. Michael Poa umaasang magiging patas naman ang Ombudsman sa pagsusuri sa mga reklamong inihain laban sa kanya. Ayon po kay Poa, handa rin siya makipagtulungan sa investigasyon, pero iginiit na walang basihan ang mga aligasyon laban sa kanya. Matataas bukod kay Vice President Sara Duterte, damit din si Poa sa reklamong plunder, graft, iba pa, created nilang dati at isang opisyal ng DepEd at Office of the Vice President. Dahil yan, sa mali umanang paggamit ng confidential fund ng OVP at DepEd kung saan nanggaling o naging kalihisoon ni Vice President Duterte. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang paling ni Duterte at ang iba pang inireklamo. Surigao del Sur, ang Treasury Representative Romeo Momo Sr. Yan dahil napunta umano sa kumpanya ng pamilya ni Momo ang mahigit sa Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po. Nakatanggap ang Surigao